Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, mga ka-trigger. At may bibigyan ulit tayo ng katugunan dito. At bago yan ay pinapaalala ko lamang sa inyo na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay 20 years nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait. So maraming naghahanap sa akin dyan. Sa mga bago pa dyan, please subscribe and share. Kung mga may baril kayo at nahihirapan kayong malaman ang nagiging problema nito. So ayan, at bago ako bumati ay gusto ko lang basahin ang problema o katanungan ni Richard Belleza. Ang sabi niya, "Sir, nakita ko na po kung bakit hindi na siya bumabalik pag nagkasa ako. Kaya pala yung slide stack niya, sir, nag-automatic lock minsan. Siya pag nagkasa ako. Bakit kaya ito nag-lock na lang ng minsan, sir? Itong slide stack ko pag nagkasa ako." So pag nagkasa siya, tumataas yung slide stack. So slide stop. So bago natin yan sagutin ay gusto ko lang magpasalamat sa 33, malapit na tayo maging 33,000 na mga subscriber. Maraming salamat sa panood ninyo ng aking videos at ang aking pakiusap. Huwag kayong mag-skip ng ads, please, sapagkat tayo ay isang charity vlogger. Okay, ang pagiging charity vlogger ko ay ito ng pagtuturo sa inyo. At ang isa pa ay yung kinikita natin sa YouTube channel ay itinutulong natin sa 6 na estudyante. Sapagkat sapat naman yung aking kinikita sa aking kumpanya para sa aking pamilya. At tayo nakapagpatapos na rin ng 4 na anak. Wala na tayong pinapag-aral. So, ako ay may 6 na mga tinutulungan na mag-aaral na ang magulang ay single parent. So, ang kinikita natin dyan sa YouTube channel ay tinutulong natin. So, at aking magpapasalamat din kay Alfredo Isidro na nagpadala na sa ating GCash, ito ang GCash number ng aking anak, ang aking tesorera, ng halaga para sa ating mga estudyante. At ganyan din, shout out kay Alfredo Isidro, nagpakilalang Ordosipay ng Las Piñas. Okay, at kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait, na personal na nag-abot sa atin ng tulong. Okay, at yung mga tulong na yan ay gagamitin natin sa susunod na pasukan, pambili ng mga school supplies at sapatos, bag, kompleto para sa 6 na mga estudyante. Okay, ang ating mga beneficiaries ay hindi natin ginagamit para gumawa ng videos para tayo ay magkapera sa YouTube. Manapay, ginamit ko na lamang yung aking maliit na kaalaman para yung kikitain natin dito naman sa YouTube ay tutulong natin sa kanila. Ayan, maraming salamat sa inyo. At ito na ang bibigyan natin ng kasagutan, si Richard Belleza. So ang problema niya, ito mayroon na tayo dito, tinanggal na natin . Ang problema niya, pagka siya ay nagkasa, okay, wala na ito. Pag siya ay nagkasa, nagtataka siya, bakit itong slide stop ay umaangat, gumagano, no? Umaangat. So, hindi na bumabalik. Yun ang problema niya, hindi na bumabalik. So, ganito yan. Ang nakikita ko na isang problema dyan ay ganito. Tatanggalin na natin yung slide para makita natin. At meron tayo ditong isang dummy bullet. Yan. Lalagay natin sa magazine para malinaw nating makikita. So, makikita natin pag wala yung slide, pag isinaksak natin yan dyan, ayan, nasasaksak natin ng dandahan. Pag isinaksak natin yan, ganyan, di siyempre ganyan. Sandali, dadalwahin natin, Pagka tayo ay nagkasa, eto, pagka tayo nagkasa, yan, papasok yung bala na yun, papasok sa chamber. Ngayon, tumaas itong isa. Pagtaas niyang isa na yan, nasasagi niya, papakita ko sa inyo kung paano.
Kung malinaw sana. Ilawan natin ha. Para malinaw. Malinaw ba? Parang malabo pa rin ha. Yan. Kung mapapansin ninyo, itong slide stop dito ha. Itong banda rito. Nasasagi niya. Nasasagi niya itong part na to. Nasasagi niya na itataas niya. Pag angat ng bala na itataas niya ito. Ito. Hindi makita. Parang malabo. Ito. Makikita ninyo itong parte na to. Nasasagi ng bala. So, pag alsin natin yung bala. So, pag tinanggal natin itong slide stop, ito, papakita ko na sa inyo ng malinaw. Ito siya, ito yung nasa loob eh. Ito, yan, ito, malinaw. Ha? Ito yung tinatamaan ng bala. Ayan o. Ito yung tinatamaan ng bala. Yan, tumatama dyan yung bala. So, pag umangat yung bala, tataas ito. Tataas. So, bawasan ninyo ito ng konti. Titingnan ninyo ngayon. Titingnan ninyo, pag nakasalpak ito, titingnan ninyo, makikita ninyo siya dito. Pag dumaan yung bala, makikita ninyo kung sumasabit ito. Ito. Babawasan ninyo ng konti ito. Ang babawasan ninyo itong parte na to. Yan ay sumasabit sa bala. Okay? Sumasabit yan sa bala. Ang isa pa, na nakikita ko dyan, baka itong plunger spring ninyo ay sobrang hina naman. Ito yung plunger. Ito yung plunger niya. Ito yung nagko-control din eh. Ito. Pagka inano ninyo ito, pagka ito yung pagka itong na-press ninyo to, ito, yun o, baka sobrang lambot na yan o baka nakalubog na yan. Hindi ninyo napapansin, yung spring niya na nag-stack na kasi pag hindi nyo nililinisan yan, mag-i-stack yan. Yung pinakang langis niyan, titigas. Pag hindi nyo nililinisan. So, minsan tatanggalin ninyo yan. Okay, nagiging problema din yan nitong thumb safety. So, ayan lang ang nakikita ko dun. Nakikita kong problema. At ito'y marami na akong na-encounter na ganitong problema. Ang kalimitan talaga niyan, ito. Itong part na to ay nababangga ng bala. Pag nabangga ng bala yan, kasi yan dapat, kaya naman ganyan, pag yan ay kasi pag yan ay empty na, pag yan ay empty na, ang nagpapataas naman dyan, pag yan naman na hindi nag-slide stop, kasi dito dapat tatama yan eh. Okay, pag wala ng bala, pag wala na kasing bala, yan ay dito tatama yan. Yan ang magpapataas dito, itong follower. Ito, follower ang tawag dito. Magazine follower, ito. Dapat yan ay dito. Pagka naman yan ay hindi nag-slide stop pag wala ng bala, ito ay itataas lang ninyo. May videos tayo yan. Iangat lang ninyo niya ng long nose. Itong dila-dila na to. Ayan ang nagiging problema. So ito ay nasasabitan siya ng bala. Pagkasan ninyo, siyempre pagkasan ninyo, tataas yung isang bala. Dito yan sasabit. Dito sasabit yan. Dito pa ganyan, sasabit yan dito. So, ito talaga lang ang nasasabitan. Ayan, at maliit na problema, pero may solusyon. Yan ang solusyon doon na nakikita ko. So, i-check lang ninyo ang inyong mga firearms. At baka yung nagpalit kayo ng parts, hindi ninyo na-fitting, hindi ninyo alam ang pagpipiting. So, itanong lang ninyo kay Pinoy Firearms Instructor at sa maliit na ating kaalaman yan, hindi natin ipagdadamot yung maliit nating kaalaman para mapakinabangan. Mawala man tayo sa mundo, nandyan ang YouTube. Okay, sana bigyan pa tayong mahabang buhay para marami pa tayong matulungan. Okay,
At yan lang ang mga kasagutan ko sa katanungan mo, Richard Belleza. Okay, at sana nakatulong pa rin sa iba. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, ang inyong makatanungan, please itanong lang ninyo. At kung hindi malinaw yung aking pagkasagot ay baka malabo yung inyong tanong. Okay, at sa sunod na videos, hanap tayo ng mga katanungan sa atin. Napakarami ng tanong. Baka yung mga tanong ninyo ay natabunan na. So, itanong ninyo ulit kung sa tingin ninyo hindi ko pa nasasagot yung mga tanong kasi baka nasa ilalim na ng mga comment. So, mahirap na hukayin sa dami niyan. So, hindi tayo magsasawang sumagot sa inyong mga katanungan. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Mag-iwan sa inyo ng God bless us all. Thank you very much.